Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada Alas 7. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Naghahanda ang Ministry of Health para sa malawakang Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRSIA sa Bangsamoro Region upang maprotektahan ang mga bata laban sa tigdas at rubella. Pinaiigting ng MOH ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at health workers upang matiyak ang sapat na bakuna, maayos na cold chain at abot ang mga liblib na komunidad. Hinihikayat din ng mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak bilang pinakamabisang paraan ng pag-iwas sa sakit. Layunin ng MRSIA na maiwasan ang pagkalat ng tigdas at makamit ang mas ligtas at malusog na Bangsamoro. Inaasahang magsisimula ang bakunahan sa January 19 hanggang February 13. Ipinamahagi ang kabuuang 172,155 na kopya ng learning resources sa mga pampublikong paaralan sa Lanao del Sur 1 at Maguindanao del Sur bilang bahagi ng mga programang pang-edukasyon ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa Lanao del Sur 1, umabot sa 53 secondary schools ang tumanggap ng mga learning materials sa ilalim ng Project Iqbal mula Disyembre 15 hanggang 29, 2025. Kabilang sa mga benepisyaryong paaralan ang Abedin Memorial National High School, Balindong National High School, Maranao National High School, Dato Umpar Science High School, Pagalongan National High School at mga annex nito, Pangandaman Provincial Science High School, Western Lanao National High School at iba pang pampublikong sekundaryang paaralan sa lalawigan. Samantala, sa Maguindanao del Sur, matagumpay namang naihatid at naipamahagi ng MBHTE sa ilalim ng flagship program nitong Improved Quality Education in the Bangsamoro Land ang mga learning at resource materials sa 55 na paaralan na sakop ng Schools Division Office of Maguindanao del Sur. Kabilang sa mga tumanggap ng learning resources ang Sultan Umping Elementary School, Sharif Agwak Central Elementary School, Mama Sapano Central Elementary School, Dato Unsay Central Elementary School, Talitay Elementary School at iba pang elementary at primary schools sa lalawigan. Ayon sa MBHTE, layon ng pamamahagi ng learning resources na mapalakas ang access ng mga mag-aaral sa dekalidad na kagamitang panturo at masuportahan ang patuloy na pagpapabuti ng kalidad na edukasyon sa rehiyon, partikular sa mga liblib at conflict-affected na komunidad. Magandang balita para sa mga Bangsamoro drivers. Ganap nang nailabas ng Bangsamoro Land Transportation Office ang unang temporary plates para sa mga sasakyang nagpalit ng klasifikasyon mula private patungong for hire o public use vehicle. Ang naturang change of classification ay tinatayang malaking tulong sa kasalukuyan. Nagbigay ito ng daan upang madagdagan ang kita ng mga drivers gamit ang kanilang sariling sasakyan para sa legal na hanap buhay. Hinimok naman ng tanggapan ng BLTO ang publiko na kung nagdanais na magpa-convert o change of classification ng kanilang sasakyan ay huwag mag-atubiling pumunta sa kanilang opisina para malaman ang mga kinakailangang requirements at ang buong tamang proseso. Nagtapos ang matagal na hidwaan o RIDO sa bayan ng Malabang matapos pangunahan ng Ministry of Public Order and Safety ang isang mapayapang kasunduan sa pagitan ng dalawang nag-aalitang panig na matagumpay na naisagawa sa pamamagitan ng mahigpit na koordinasyon ng Ministry of Public Order and Safety sa Local Government Unit ng Malabang, Malabang Municipal Police Station at ng Armed Forces of the Philippines 51st Infantry Battalion, katuwang ang buong kooperasyon ng magkabilang panig. Ang naturang kasunduan ay nilagdaan noong December 19, 2025 sa Municipal Hall ng Malabang at pinagtibay sa pamamagitan ng formal na amicable settlement na sinundan ng mga simbolikong kilos ng pagkakasundo gaya ng pakikipagkamay at yakapan ng mga nagkaalitang panig. Ito ay patunay na ang pagkakaisa, bukas na dialogo at pagtutulungan ng pamahalaan, lokal na lider at komunidad ay mahalaga sa paglutas ng alitan at pagpapanatili ng kapayapaan.
Sa kanyang talumpati, hinikayat ni EMPOS Deputy Minister Dr. Osmeña Montañer ang patuloy na pagsusulong ng dialogo, pagkakaisa at makataong pamumuno. Binigyang diin din ito na ang mapayapang pamumuhay sa Malabang ay nakasalalay sa pasama-samang pananagutan at pagtutulungan ng pamahalaan at mamamayan. Ang matagumpay na RIDO settlement ay bahagi ng Alternative Dispute Resolution Program ng EMPOS na layong mabawasan ang mga kaso ng RIDO sa rehiyon bilang suporta sa mas malawak na adhikain ng isang ligtas, tahimik at mapayapang Bangsamoro. Nagkaloob ng tulong pinansyal ang Bangsamoro Human Rights Commission sa mga pamilya ng biktima ng pamamaril patay sa Kidapawan City. Isinagawa ang pamamahagi bilang bahagi ng Grant of Financial Assistance ng ahensya para sa mga biktima at kanilang mga pamilya. Layunin ng programa na magbigay ng agarang suporta sa mga pamilyang dumaranas ng matinding pagdadalamhati at pangangailangan. Sa aktibidad, nagpahayag ng mensahe ang BHRC Chairperson na si Attorney Abdulrashid P. Kalim at tinitiyak sa mga pamilya na patuloy silang susuportahan sa kanilang paghahangad ng katarungan at pagbangon mula sa trahedya. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng konkretong aksyon sa pagtataguyod ng karapatang pantao. Ayon sa BHRC, ang inisyatiba ay bahagi ng patuloy nitong mandato na igalang at ipagtanggol ang dignidad ng mga biktima lalo sa panahon ng krisis. Nananatiling nakatuon ang Bangsamoro Human Rights Commission sa pagsusulong, pangangalaga at pagtupad sa karapatang pantao. Ipinagkaloob ni Deputy Floor Leader Raisa Jajuri ang isang bagong real-time kinematic o RTK surveying equipment sa Bangsamoro Ministry of Environment, Natural Resources and Energy bilang bahagi ng kanyang Transitional Development Impact Fund. Ayon kay Jajuri, layon ng pagkakaloob ng nasabing kagamitan na palakasin ang kakayahan ng MENRE sa mas mabilis at mas tumpak na land mapping, land surveys, gayon din ang pagtataguyod ng mas malinaw at transparent na mga proseso sa pamamahala ng lupa. Binigyang diin din ito na ang kahalagahan ng agarang pagresolba sa mga land dispute na patuloy na nakaapekto sa maraming komunidad sa Bangsamoro. Ang RTK surveying device ay gagamitin sa Provincial ENRE Office sa Maguindanao del Sur na inaasahang magpapalakas sa mga programa ng MENRE sa monitoring at pamamahala ng mga lupain at likas yaman sa rehiyon. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto ang TROF o LPA sa ilang bahagi ng BARM, particular sa Basilan at Tawi-Tawi. Ayon sa Pag-asa, magdadala ito ng mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar. Iiral naman ang easterlies sa nalalabing bahagi ng Mindanao kung kaya ay pinag-iingat ang mga nakatira sa low-lying areas dahil sa banta ng baha habang landslide naman sa mga malapit sa gilid ng bundok. Manatili ring nakatutok sa official social media pages ng Pag-asa at BARM Ready para laging updated sa lagay ng panahon. Makikita sa inyong mga screens ang hotline numbers ng BARM Ready. Maging alerto at sama-samang isulong ang isang handa at resilient BARM communities. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada Alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood niyo rin ang episode na ito ng Pasada Alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Micaela Awal ng Bangsamoro Information Office, naghahatid ng balita sa ngalan ng serbisyong publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.